Ano, yung tulungan na sinasabi ko, before pandemic, nag-ano kami dito, naglikom kami ng for property para makabili kami ng lokal. Hindi na kami mangungupahan. Aha. Tapos, nagkaroon ng pandemic, edi huminto yun, huminto. Siyempre, wala kaming lokal. Ah, Actually, hindi ko alam kung huminto yung tulungan na yun, ano, pero wala na kaming update. Tapos bumalik na ulit na lift na yung ano, yung tawag dito, yung pandemic, di ba? Mhm. Meron ng gathering ngayon. Ngayon, naisip nito ni Jojit Plastina ulit, kung manggagawa dito na, bakit hindi tayo, ano, meeting namin to, STO, hindi tayo uli mangolekta ng ah, for property para makaipon tayo, magkaroon tayo ng ah, tawag dito ng lokal, hindi na tayo mangungupahan. Sabi ko, umalma ako, sabi ko, teka, di ba meron tayo dating pinag-iipunan for property? Nasa na yon? Bakit Mhm. ngayon mangungulekta uli kayo? Alam ba ng mga kapatid yan? Ang sabi niya, ano nakuha. Anong nakuha? Sabi ko, kasi nakita sa account natin, meron tayong tinatago dito, nakita sa distrito na meron tayong tinatago na for property. Tapos sabi nila, samantalang kami dito kailangan namin ng pera. So, pinull out yung pinag-iipunan na for property. Tapos nag-propose na naman sila. Sabi ko, wag nyo na uling, ano, ako against ako, sabi ko. Kasi baka mangyari uli ito. Eh, syempre, extra effort na lang ng mga kapatid dyan, di ba? Mhm. Baka mangyari uli ito, sabi ko. Ano na naman ihaharap natin sa mga kapatid? Sasabihin natin nawala dati may naipon na, 'di ba? Ang sabi ni Jojit, itatago natin. Iano natin sa ibang bangko. Gagawa tayo ng sariling account para hindi makita yung kasi transparent kami, Mhm. yung report, 'di ba? So ngayon, no choice ako, syempre yung ibang officer hindi naman nagre-react. Dalawa lang sila yung isang officer tsaka si Jojit ang nagpo-push niyan na Mhm. magkaroon ng property. Sabi ko, okay, sige, pwede naman natin uling gawin yan. Make sure, make sure na every month na report nyo, financial report nyo, isama nyo. Magkano na yung collection, etc. At least nalalaman ng mga kapatid yung pinagtutulong-tulungan nilang profit ay magkano na. Tinago nyo yan eh. So, ibig sabihin, hindi yan dapat makasama sa financial report eh. Sineperate nyo ng bangko yan eh. So Mhm. bago ako umalis dyan, yun, lagi kong inaabangan yung report. Bago ako umalis, nasa 16,000 Canadian dollar na yun. 16,000 Canadian dollar. Hindi alam Mhm. yan. Hindi alam yan sa taas. At least ngayon, bubulabog na naman ng mga KNP. Anong nang ginagawa ninyo magagawa kayong mga binabago niyo ulat? Tama. Ayan. Sa Josel, meron dyan. Meron dyan 16,000. Ay, nako. Ibalik nyo na lang sa mga kapatid. Huwag nyo na lang anuhin. Huwag nyo na lang i-dissolve o i-divert nyo na naman. Parang nung nagkaroon ng collection dito sa hospital, 1,000 each kapatid. So ako, Eh, wala akong nagawa nun. sa Ha? sa North 2, sa may Nueva Ecija, meron dapat bibilin na property doon. 16 million yata or 31 million ang pinagtulong-tulungan. Tapos nung bibilihin na, kasi na-hit na yung target, abay sinabi ba naman na nabili na daw yung property, may nauna na. Ngayon, wala na yung collection. Meron Huh? na naman silang nakitang property, bibili nila, nagre-raise na naman. Iisa pa. Ano? Iisa ang pa. Maano rito, madugo. Sabi ko nga, yung isang nag-open sa akin na nanay, na inutusan siya na mangutang. Walang trabaho yun. Mm. Walang trabaho. Yung lalaki lang nagtatrabaho, tapos maliliit yung mga anak. Isang baby, tapos siguro mga 3 years old yung isa o 2 years old. Pumunta yung officer doon, sabi niya, asan po si Brad? Pumasok eh. O di, to make a story short, kayo po, wala nga akong trabaho eh. Mangutang kayo para ano, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, sa sobrang ano nung kapatid, para lang maka-comply, meron child tax benefits dito. Suporta para sa mga bata. So, kinomit niya yun.
kinumit niya. Nung sinabi niya sa akin yon, sabi ko para na lang sa mga bata. Sabi ko po niya, mas napamura ako sa loob ko. Sabi ko para sa mga bata na lang yan, 'di ba? Tapos Aagawin. pumunta yung inagaw pa. Kumbaga, ngayon, ang himutok nung nanay na yon, sabi niya, yung binigay ko na yon, sasabihin mo 20 years, 30 years, wala sa pananampalataya, hindi ba makakapagpatayo ng poste? Sabi ko, nag-aano yung kalooban ko nung kinekwento ng kapatid. Sabi ko pambihira naman, oh. Sabi ko, para sa mga bata na lang yan. Walang trabaho yung asawa mo. Kasi dito, bro, dollars din naman yung kinikita namin eh. Pero dito namin ginagastos eh. Hindi naman kami OFW na magpapadala dyan sa Pilipinas at yung conversion namin eh, times 50, times 42, di ba? Kada Mm. Canadian dollar. Kaya sabi ko, ay nako, sabi ko doon sa sis na yan, sabi ko, hindi ko ginawa yan. Sabi ko, pasensya ka na dahil na-reshuffle tayo eh. Dati, Mm. kagrupo kita, hindi kita tinutulak, hindi ko kayo dinadalaw na ganyan para mangutang. Kasi ang pananampalataya ko noon, kung hindi man ako makakumit, hindi tayo makapagbigay. Makapangyarihan ng Diyos. Diyos ang bahala sa iglesia. Hindi kulang ang Diyos, hindi tayo pagkukulangin kahit mamiss mo yan, kung ano man yung tulungan na yan. Di ba? Ano Nakita ko na yun, lang. yung kapatid na kausap ko kanina sa live. Ka-lokal namin yun sa Macau. Si Sis. Oo, kilala ni So, ano yan. oo, kilala yun. At saka Yung kas- mabait yung kapatid na yun. Hindi yung sakit ng puso ng lokal. Kilala ni ano, nung kasama natin sa Bataan. Oo, kilala na. Kilalang kilala yun. At kilala niya na mabait talaga yun. Ay, kumusta kayo dyan ba, Brad Gilby? Balita ko, dumadami yung mga closet dyan. Oo, dumadami. Tama ba yung nabalita? Ah, every time na magkakaroon kami ng gathering, meron kaming bisita eh. Maganda 'yon, maganda. Kagaya nung sinabi ni Sis Tata kanina. Kasi ang pinananakot ng mga manggagawa, ng mga KNP, ni Daniel Rason, pagka lumabas kayo sa saan kayo pupunta, mapapasama kayo dahil wala na kayong pupuntahang mabuti. Tapos ang tinanong ko siya, si Sis Tata, ano po ba yung nararamdaman nyo ngayon nung lumabas kayo? Mas naging maginhawa po yung pakiramdam ko, sabi niya. Ano bang i-update ko? Tulungan. Ay, oo. Oh, marami ditong tulungan na tinatago. Hindi alam ng mga KNP dito yan. Hindi alam ni Brad Josel Malyari. Oo, tsaka ni Marvin Go. Hindi. Teka, naiwan Naku, ko yung relo ko. Balik ako. ipaalam natin ngayon. Masaya to. Meron palang mga collection sa lokal ng Saskatoon na hindi ipinapaalam sa mga KNP nila. Nako, mukhang nangangamoy corruption. Hindi lang pala sa DPWH, talamak ang corruption. Sa MCGI din. Naku, sobrang talamak ang corruption kahit saan ka magpunta. Hindi ba abet sibog? Kaya nga, di ba, lagi kang itinatapon kung saan-saan, abet sibog, dahil napakarami mong sa mga kapatid. Tanungin mo lang ang mga kapatid sa Arayat, tsaka sa Angeles. Merong nawawalang tulungan sa Angeles. Buhay pa si Brad Candong Erese. Tapos pinasama, meron kayong kapatid na pinasama. Ayun, edi mas maganda na kasi nanonood si Brad Josel. Lahat ng Yun. tsaka si Daniel Rason, nanonood sila. Kaya nga sabi ni Sis Tata kanina, alam mo ba, si Brad Daniel, sabing ganyan, na napakalakas mo mamintas. Kung ano-ano daw sinasabi mo, may mukhang palaka. Asar na asar siya. Kilala ko kasi sila Daniel Rason, buong pamilya niya. Kaya alam ko yung weakness nila. Yung tulungan na sinasabi ko, before pandemic, kami dito, naglikom kami ng for property para makabili kami ng lokal. Hindi na kami mangungupahan. Aha. Tapos, nagkaroon ng pandemic, huminto yun. Huminto. Siyempre, wala kaming lokal. Actually, hindi ko alam kung huminto yung tulungan na yun, pero wala na kaming update. Tapos, bumalik na ulit, na-lift na yung tawag dito, yung pandemic, di ba? Mm-hmm. Meron ng gathering ngayon. Ngayon, naisip nito ni Jojit Plastina ulit, kung manggagawa dito na, bakit hindi tayo, meeting namin to, STO, hindi tayo uli mangolekta
ng ah, for property para makaipon tayo, magkaroon tayo ng ah, tawag dito ng lokal, hindi na tayo mangungupahan. Sabi ko, umalma ako, sabi ko, teka, di ba meron tayo dating pinag-iipunan for property? Nasaan na yon? Bakit Mm. ngayon mangungulekta uli kayo? Alam ba ng mga kapatid yan? Ang sabi niya, nakuha. Anong nakuha? Sabi ko, kasi nakita sa account natin, meron tayong tinatago dito, nakita sa distrito na meron tayong tinatago na for property. Tapos sabi nila, samantalang kami dito kailangan namin ng pera. So, pinull out yung pinag-iipunan na for property. Tapos nag-propose na naman sila, sabi ko, wag nyo na uling, ako against ako, sabi ko. Kasi baka mangyari uli ito. Eh syempre, extra effort na lang ng mga kapatid dyan, di ba? Mhm. Baka mangyari uli ito, sabi ko. Ano na naman ihaharap natin sa mga kapatid? Sasabihin natin nawala dati may naipon na, 'di ba? Ang sabi ni Jojit, itatago natin. Iano natin sa ibang bangko. Gagawa tayo ng sariling account para hindi makita yung kasi transparent kami yung report, 'di ba? So ngayon, no choice ako, syempre yung ibang officer hindi naman nagre-react. Dalawa lang sila yung isang officer tsaka si Jojit ang nagpo-push niyan na Mhm. magkaroon ng property. Sabi ko, okay, sige, pwede naman natin uling gawin yan. Make sure, make sure na every month na report nyo, financial report nyo, isama nyo. Magkano na yung collection, etc. At least nalalaman ng mga kapatid yung pinagtutulong-tulungan nilang profit ay magkano na. Tinago nyo yan eh. So, ibig sabihin, hindi yan dapat kasama sa financial report eh. Sineperate nyo ng bangko yan eh. So Mhm. bago ako umalis dyan, yun, lagi kong inaabangan yung report. Bago ako umalis, nasa 16,000 Canadian dollar na yun. 16,000 Canadian dollar. Hindi alam Mhm. yan. Hindi alam yan sa taas. Oo. Hindi alam yan. So, Ngayon, news pa yon. tapos, yun nga, may mga closet na bagong anib, siguro mga, ayoko sabihin, baka makita nila kung sino-sino yun. Nagtatanong, bro, ano yung nire-report nilang 16,000 na pera na ano yun? Sinabi ko yung ganitong detalye. So sabi ko, anuhan nyo, bantayan nyo. Baka mamaya ma-dissolve na naman yan. Pinagtutulong-tulungan ng mga kapatid dyan, extra effort yan. Kaya kayang yung sobre na walang laman. Ilang beses ako dyan kasi nagbibilang ako ng abuloy eh. Ilang beses yan noong pa man, hindi pa ganito ka-hype yung mga nag-exitan. Ilang beses na ako nakabilang ng sobrang walang laman dyan. So dati pa lang marami ng closet at marami ng napipighati sa tulungan na yan. Push sila ng push. Yung mga manggagawa dito, dapat push kayo ng push na magkalokal. Isa kayo sa mga tumutulong dapat na magkaroon ng lokal. Ang Dapat. nangyayari, hanggang ngayon walang lokal, nakadalawang property na kayo. Mhm. Dapat kayo ang nangunguna dito na magkaroon talaga ng lokal na sarili, di ba? Hindi yung ganyan, ipupush nyo, tulungan tayo, tapos yung unang tulungan nawala. Ngayon, umulit pa uli kayo. Sabi ko, ano yan high risk yan na mawala ulit. Yan, pamalianan nyo. At Diba? saka, dapat meron silang report na napunta nga sa district office yung unang pinagtulong-tulungan na kinuha daw nila. Oo, kung nasaan napunta yon, kung Oh, bakit, oh. ano ginamit, ginamit ba sa hospital, sa ano? Hindi yung ganun lang na nakita eh. Nakita. Mhm. O ano nakita? Sino may kasalanan? Ba't nakita yan? Mhm. Diba? Ba't hindi nyo At naisip yan dati bago kayo nag-propose sa amin ng ganyan na sinama nyo dun sa account ng Saskatoon, local Saskatoon. Kaya yes. nung one time, meron ditong isang manggagawa, nung nandyan pa ako, dumadalo. Kulang, backlog sa MIDI, no? Kulang sa Mhm. MIDI, ang daming backlog. Ina-attempt nilang kunin yan. Ina-attempt nilang, pwede ba tayong humiram dito, Brigitte? Sabi nung babaeng manggagawa. Hindi lang ako nagsasalita, inaabangan kong ibigay nila. Mhm. Syempre, nandun ako sa meeting. Sabi nung manggagawa, sabi ni Jojit, hindi po natin pwedeng galawin yan. Well, that's good. Mhm. Kasi once na ibigay niya, naalma talaga ako nun. Oo, hindi. Siguro kaya hindi bigay dahil alam na nandun ka at aalma ka. Oo. Naantay ko lang uli, sabihin ng closet,
pinababantayan ko sa kanila sa financial report nila. Kung Mm. meron ng i-report na ganyan, kung magkano na. So, umalis ako April Oo. 16,000 Canadian dollar. So, magkano na ngayon yan? Pagka, kung talagang tuloy-tuloy yung collection na yan. Tsaka nakita ko na masayang-masaya yung mga kapatid na Exeter dyan na pagka nag-get together kayo. Bakas na bakas No, na mukha na malaya na ang bawat isa. totoo. Nung ano, di ba? Nung tawag nung, alauna na sa'yo nun eh. Kita mo Oo. sila, di ba? Alauna na ng madaling araw. Sabi mo, ano, like tayo, sabi ko, matulog ka na lang. Brad Pitt Pumipikit nga, ka na. tumaba eh. Pumipikit ka na, live tayo. At least ngayon, bubulabog na naman ng mga KNP. Anong nang ginagawa ninyo magagawa kayong mga binabago niyo ulat? Oh, tama. Ayan. Josel, meron dyan. Meron dyan 16,000. Ay, nako. Ibalik nyo na lang sa mga kapatid. Huwag nyo na lang anuhin. Huwag nyo na lang i-dissolve o i-divert nyo na naman. Parang nung nagkaroon ng collection dito sa hospital, 1,000 each kapatid. So ako, Eh, wala akong nagawa nun. sa Ha? sa North 2, sa may Nueva Ecija, meron dapat bibilin na property doon. 16 million yata or 31 million ang pinagtulong-tulungan. Tapos nung bibilihin na, kasi na-hit na yung target, abay sinabi ba naman na nabili na daw yung property, may nauna na. Ngayon, wala na yung collection. Meron Huh? na naman silang nakitang property, bibili nila, nagre-raise na naman. Oh, iisa pa. Ano? Iisa ang Yung sa ano, ginagawa. yung sa hospital na yon, kasi dito hindi ako nagpupush ng mga kagrupo ko nung group servant ako diyan na Mm, mangutang. mm, Dito halos lahat ng group servant ipupush yung mga kapatid na pag wala, mangutang po kayo. Ako mm, ever mm, since hindi ko ginawa yan. Ang no choice lang ako na kaya napangutang yung mga kapatid dito diyan sa hospital. Kasi mm, hindi naman ako nagbabae, galing na yun sa taas na meron tayong target na 1,000 CAD, Canadian dollar, each member para sa hospital. mm. Sabi ko doon sa mga kapatid, sabi ko, bro, pasensya na kayo, talagang ano to galing na to sa taas. Pero kung ako lang, yung para lang dito sa yung ordinaryong tulungan lang, tapos sasabihin mangungutang, pauutangin ko yung mga kapatid. Hindi ko ginawa yan. Alam niya ni Brad Chris nung kagrupo ko pa yan, pag sinabi ko na, bro, meron tayong tulungan na ganito, bahala ka na. So, it's either magbigay ka o hindi. Nung closet na ako, kulang na lang sabihin ko, bahala ka na, wag na, ka na magbigay. Mm, Naku, sabi ko, maano rito, madugo. Sabi ko nga, yung isang nag-open sa akin na nanay, na inutusan siya na mangutang, walang trabaho yun. mm, Yung trabaho, yung lalaki lang nagtatrabaho, tapos maliliit yung mga anak. Isang baby, tapos siguro mga 3 years old yung isa o 2 years old. Pumunta yung officer doon, sabi niya, asan po si Brad? Pumasok O di, to make a story short, kayo po, wala nga akong trabaho mangutang kayo para ano, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, sa sobrang ano nung kapatid, para lang maka-comply, meron child tax benefits dito. Suporta para sa mga bata. So, kinomit niya yun. Kinomit niya. Nung sinabi niya sa akin yun, sabi ko para na lang sa mga bata. Sabi ko po niya, mas napamura ako sa loob ko. Sabi ko para sa mga bata na lang yan. 'Di ba? Tapos aagawin. pumunta yung inagaw pa. Kumbaga, ngayon, ang himutok nung nanay na yon, sabi niya, yung binigay ko na yon, sasabihin mo 20 years, 30 years, wala sa pananampalataya, hindi ba makakapagpatayo ng poste? Sabi ko, nag-aano yung kalooban ko nung kinekwento ng kapatid. Sabi ko pambihira naman Sabi ko para sa mga bata na lang 'yan. Walang trabaho yung asawa mo. Kasi dito, bro, dollars din naman yung kinikita namin Pero dito namin ginagastos Hindi naman kami OFW na magpapadala dyan sa Pilipinas at yung conversion namin times 50, times 42, di ba?
Kada Mm. $1 Kaya sabi ko, ay nako, sabi ko doon sa sis na yan, sabi ko, hindi ko ginawa yan. Sabi ko, pasensya ka na dahil na-reshuffle tayo eh. Dati, Mm. kagrupo kita, hindi kita tinutulak, hindi ko kayo dinadalaw na ganyan para mangutang. Kasi ang pananampalataya ko noon, kung hindi man ako makakomit, hindi tayo makapagbigay. Makapangyarihan ng Diyos. Diyos ang bahala sa iglesia. Hindi kulang ang Diyos, hindi tayo pagkukulangin kahit mamiss mo yan, kung ano man yung tulungan na yan. Diba?